Sobrang interesting po ng ating gagawa ng reaction video na mula po kay Literacy Corner. Ang title po nito, ganito ang gawin para mabawi ang West Philippine Sea. Ilalagay ko po sa description ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel, at syempre huwag niyo po sanang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabas ako nitong reaction video. Simulan na natin to. Let's do this. Sa video na ito ay titingnan natin ang mga hakbang para mabawi ng Pilipinas ang mga parte ng West Philippine Sea mula sa China. Hindi opsyon ang giyera dahil hindi handa ang Pilipinas. At kahit pa man handa, ay wala ring magagawang maganda ang giyera. Tama. Napatunayan na yan base sa kasaysayan nating mga tao. Isa na yan ang nangyayaring giyera sa ibang bansa sa kasalukuyan. Sa Russia, saka sa Ukraine, no? Wala talagang, actually, no, may point siya dun. Wala po talagang panalo sa gera. Lahat po talaga ay mawawalang buhay, masisira ang mga infrastructure, pati po ang kalikasan na masisira din. Talaga pong wala po talagang mananalo sa gera. Yung katotohanan lang po talaga, no? Ganun po yun. Ang tanging mga mahihirap na tao lamang ang magiging kawawa. Tama. Ngayon, ang payo ng mga eksperto ay dapat non-confrontational methods ang gagawin ng Pilipinas para mabawi ang mga teritoryo sa West Philippine Sea. Ano-ano nga ba ang mga ito? Una ay palakasin ang military forces ng Pinas. Teka lang, akala ko ba ay hindi kailangan ng giyera? Pero bakit kailangang palakasin ang military? Well, unang-una, dahil sa laki ng agwat ng military power ng Pilipinas at China, ay kaya hindi natatakot ang China na basta na lang mang-angkin ng teritoryong hindi sa kanila, dahil alam nilang hindi makakapalag ang Pilipinas militarily sa ngayon. Tama. Isipin mo na lang na kung kasing lakas lang sana tayo ng US, ay hinding-hindi magtatangka ang China na mang-agaw ng teritoryo. Tama, may point siya doon, no? Mangingilag talaga ang China. Tulad nga po, no, pag US na po ang pumapel talaga, o US na mga kalaban nila, ay talaga pong nag-iisip po ng mabuti ang China. Isipin niyo po, no, yung nag-ano lang po tayo dyan sa West Philippine Sea na ano, yung summit, no, yung joint exercise dyan, ay hindi po talaga nagpakita o hindi po nangharas ang China, kasi alam po nila na kasama po natin ang napakalakas na US. Isipin niyo po, no, 475 combat vessel. Sila ay 370 combat vessel. At tayo po, sobrang tambak po tayo talaga. Sobrang liit, 90 combat vessel. Ganun po yun, no? Kung po tayo ay napakalakas po nating bansa, malakas po ang ating sandatahang lakas, ay hindi po talaga tayo basta-basta bubulihin ng China. Real talk. Kailangang maya't maya ang pagpapatrol sa West Philippine Sea. Ang sabi nga ng isang eksperto, kung hindi natin kayang ipatrol ang West Philippine Sea, ay mahihirapan din tayong igiit ang pagmamay-ari natin dito. Tama. At para mas maging epektibo ang pagpapatrol ng ating mga hukbo, kailangan nila ng submarine, patrol aircraft, at patrol ships na kayang tumapat sa maritime patrol vehicles ng China. Well, yung submarine, ayun na, naka-line up na po sa ating Pangulong Bongbong Marcos yan. At syempre, meron na rin tayong parating na BRP Miguel Malvar na galing po sa South Korea. At marami pa po na idadagdag po sa ating sandatahang lakas. Talaga pong ginagawan na po ng paraan yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. In terms of modern warships naman, na purpose-built talaga. Sa kasalukuyan, at the time of the creation of this video, meron ng dalawang modernong frigates ang Pilipinas, ang BRP Jose Rizal at Antonio Luna frigates. Ang dalawang modernong corvettes naman ay darating sa taong 2025 hanggang 2026. Ang offshore patrol vessels naman ay sa 2025 hanggang 2028 darating. May iba namang mga warships, pero mga pinaglumaang mga Coast Guard ships ito ng ibang bansa na kinonvert lang into warships.
Meron ding 3 batteries ng anti-ship cruise missiles, ang BrahMos. Yes. Isa ito sa pinakamabilis na anti-ship missile sa buong mundo. Meron din itong Atmos 2000 na pwedeng gamitin laban sa mga combat vessels na kayang abutin ito. Well, kahit papaano talaga ngayon, no, sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay unti-unti pong nadadagdagan ang ating sandatahang lakas. No? Lahat po yan. No, marami pa pong parating at marami pa pong bansa talaga na sumusuporta po sa atin tulad ng Poland. No? Marami pa po, Australia, Japan, ang dami po, South Korea. Kaya po hindi po tayo mangangamba talaga na hindi po tayo makakapag-improve sa ating sandatahang lakas kasi po unti-unti na po yan talaga na padagdag po ng padagdag ang ating mga equipment at ating mga vehicle na panlalaban po natin dyan o pantatapat po natin sa China. Although talaga naman po talaga na sobrang layo po ng agwat po natin, no, sa China, pero at least po sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay nag-i-improve po ang dami ng ating sandatahang lakas. Pero hindi sapat ang mga ito para matinag ang China. Kailangan pa ng mas maraming mga kagamitan. Tama. Pero sabi ng ibang mga eksperto na kapag daw pinadala ang mga warships ng Pinas sa West Philippine Sea, ay mapipilitan din daw ang China na ipadala ang kanilang mga warships na maaaring humantong sa giyera. Malabong mangyari ang giyera dahil alam ng China na tutulungan ng US ang Pilipinas dahil sa Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Correct. Sa katunayan, ginawa na ito ng Malaysia para igiit ang kanilang karapatan sa kanilang karagatang teritoryo ay nagpadala sila ng kanilang mga Navy ships para magsagawa ng drill ng silalang. Kaya nga talaga, kumbaga ewan ko po kung bakit ayaw pa kasing payagan ng ating gobyerno na samahan tayo sa RORE mission ng US kasi po alam po natin yan matagal ko na rin pong sinasabi na hindi po basta-basta pwedeng magdeklara ng giyera ang China lalo na po sa atin kasi po kaalyado po natin ng US umiiwas po sila sa US talaga. Kumbaga hindi po alam po nila yung kahihinatnan napakalakas po talaga ng US at syempre kaalyado natin ng US kaya po sobrang labo pa talaga na talaga pong magdedeklara ng giyera pag nagpalaot tayo ng ating mga warship dyan sa West Philippine Sea. Kaya para sa akin din po, okay lang din po yun. Para naman po makita rin ng China na hindi rin tayo basta-bastang bansa. Para makita nila na talagang gusto nating protektahan ang ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Ginawa nila ito bilang sagot sa pagpasok ng 16 na Chinese military planes sa maritime airspace ng Malaysia. Ang drill nilang ito ay hindi naman nagsanhi sa giyera. Lahat na po na-explain ko na rin po yan sa mga nakarang reaction video natin. Vietnam, Malaysia, Singapore, lahat po talaga ay talaga pong nagkaroon ng sigalot between China pero wala naman pong nangyaring giyera. Isipin nyo yung Taiwan. Matagal na pong sigalot nila ng Taiwan, napakaliit ng Taiwan. Bakit hindi po nila ginigera? Kasi nga po, kaalyado rin talaga ng Taiwan ang US. Nangingilag din po talaga ang China. Isipin nyo kung hindi natin kaalyado yung US, ay nako, matagal na po siguro yan talagang nagdeklara ng giyera yung China. Nag-iisip po kasi talaga sila, alam po nila na malakas po talaga ang kaalyado nating bansang US. At actually, hindi nga lang po US ang ating kaalyado. Marami pa pong tutulong at susuporta sa atin at sa mga nakapalibot pa pong bansa dyan sa Indo-Pacific na kalaban din po ng China. Ngayon, kung hindi talaga ipapadala ang mga warships para maiwasang ma-escalate ang tensyon, ay dapat na mas paramihin pa at palakasin ang mga Coast Guard at BFAR ships. Madali lang kasing nabuli ang mga barko ng BFAR at PCG. Tama. Dahil maliliit ang mga ito kumpara sa mga naglalakihang Coast Guard ships ng China. Saka ito po yan napansin ko ang onti lang po saka bihira po talaga tayong yung mga PCG po natin na nagpapatrol po talaga ng matagal pang oras diyan sa West Philippine Sea. Hindi po tulad talaga ng China talagang naka-station sila, nakaabang sila diyan. Hundreds kung iisipin niyo ang kanilang mga barkong
nakatigil dyan, naka-station talaga, nagmamasid talaga sila sa nangyayari dyan sa Ayungin Shoal. Samantalang po tayo siguro, no, correct me if I'm wrong, kumbaga maglalayag lang ang PCG dyan sa atin sa Ayungin Shoal kapag po meron pong resupply mission sa sa BRP Sierra Madre. Sana po talaga mapostehan po talaga, no, ng ating mga barko ng PCG yung ating teritoryo dyan sa Ayungin Shoal. Para po makita naman po talaga ng China na masigasig po tayo na magbantay dyan sa ating teritoryo. Maiisip nila na talagang papalag na tong Pilipinas talaga, hindi tulad dati na talagang walang presensya dyan. Na talagang pag meron lang silang resupply mission, dun lang sila magpapakita na dyan sa sa Ayungin Shoal. Kaya tayo na-checkmate talaga tayo, talagang nabubuli, no? Talagang nakukuyog din tayo. Lalo yung nangyari nung nakaraan sa Ayungin Shoal na meron na naputulan nga ng daliri doon ng ating sundalo. Okay lang na nagtitimpi na muna ang mga hukbo natin, pero hindi rin pwede na malagay sila sa alanganin in the process. Tama. Ang sunod na dapat gawin ay magtayo ng mga infrastruktura. Ito ang mungkahi ng mga Philippine at international experts at ni former AFP Chief of Staff na si General Subihana noon. Dapat magtayo ang Pilipinas ng mga infrastruktura at pasilidad gaya ng runway, air defense surveillance, air maritime patrol facilities, at detachments. Well, yung sa Pag-asa, no, Pag-asa Island, okay na, maganda na nga yung runway doon, no. Pero sana matagdagan pa po. Talaga, no, na parang sa buong Pilipinas magkaroon po talaga. Kasi di ba meron na nga tayong mga EDCA sites, no. Sana madagdagan din po yung sinasabi niya nga po na mga campsite na yan, mga campo talaga natin na pwedeng anuhan ng mga eroplano natin, yung mga runway para easy access po yun. Pati po mga mga kumbaga mga pier, no, na pwedeng daungan agad ng ating mga barko para easy access din po talaga at may bantay po talaga, bantay sarado sa mga choke point na yan na pwedeng pasukan po ng China. Kung ang China nga na nang aangkin lang ay nagtayo ng mga pasilidad, mas lalo na dapat gawin ito ng Pilipinas dahil tayo ang nagmamay-ari sa West Philippine Sea. Tama. Ayon sa batas. Yun nga di ba? Meron silang mga artificial island na tinayo dyan. Dapat nga tayo talaga meron na yan talaga. Kasi po pag-aari natin yan ewan ko kung bakit po hindi nga nagtatayo ang ating gobyerno ng mga ating mga ganyang kampo, no, sa ating teritoryo naman, no, para naman makita talaga ng China na hindi po tayo basta-basta at talaga pong naghahanda po ang Pilipinas. Sana po in the future talaga makita po natin yan na talagang dumami pa po ang mga site po na yan. Sunod ay mag-imbita ng mas marami pang bansa na maglayag at lumipad sa West Philippine Sea. Yes. Ito ay ginagawa na ng mga bansa gaya ng Japan, India, US, Canada, France at Britain. Yun nga yung mungkahay ko, no, na sana po talaga ay mapag-isipan po ng ating gobyerno na payagan na po ang US, no. Na kasi nag-aano na po ang US, nagsasuggest na kumbaga nag-aano sila sa atin na sige na, samahan na namin kayo kapag nagro-remission kayo o nag-resupply mission kayo diyan sa BRP Sierra Madre. Sana po pumayag na po ang ating gobyerno kasi po sinasabi po na talaga ng ating gobyerno na problema natin to, hindi natin sila idadamay, kumbaga parang ganun. Kumbaga haharapin natin tong problema between China ng tayo lang sa ngayon. Pero po sa nakikita ko po talaga ay sana po talaga wala naman pong masama doon kasi po magkaalado bansa tayo. Sana pumayag na po ang ating gobyerno na samahan po tayo sa resupply mission. Malamang ito po yan aking lang nakikita rito kung talagang masasamahan tayo ng US sa ating RORE mission at pagsusupply sa BRP Sierra Madre. Baka nga po makumpuni po talaga natin ng mabilis pa yung BRP Sierra Madre. Kasi po pagkasama po natin ng US ay hindi po talaga papalag o hindi po talaga mambubuli ang China. Takot din po sila sa US. Isipin niyo yun, no? Habang nagro-RORE mission tayo as resupply mission sa BRP Sierra Madre, unti-unti po, no, mapipix po o maayos po yung BRP Sierra Madre o pwede pong madagdagan pa po yan na magiging outpost natin dyan sa Ayungin Shoal. Sayang po talaga yung pagkakataon. Sana po talaga pumayag nating gobyerno. Nagpapadala sila ng kanilang mga Navy ships para ipakita at ipaalala sa China na ang West Philippine Sea ay teritoryo ng Pilipinas na kung saan may freedom of navigation at freedom of overflight. Tama.
Nagpahayag na ang European Union at US ng suporta sa Pilipinas. Itong pagsuporta na ito ay isang patunay na lehitimo talaga ang pagmamay-ari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Common sense, 'di ba? Unang-una, hindi tayo susuportahan ng mga bansang 'yan kung hindi tayo legit, no, na inaatin yung mga teritoryo na 'yan. Unang-una yung arbitral award. Inaward nga sa atin yun. Ibig sabihin, may papel yun. Lisensyado, legit na atin yung teritoryo na 'yan. Kaya po yung mga bansang 'yan, yung US at kung ano-ano pa pong bansa ay nakasuporta po sa atin. Isipin nyo kung hindi tayo legit na nagmamay-ari ng mga teritoryong 'yan. Sa tingin nyo, susuportahan ba tayo ng mga bansang 'yan? Siyempre hindi. Ayaw din nila na mapapahamak sila. Ganun po 'yun. Kaya sana po, no, wag na pong matakot ang ating na samahan tayo ng US. Wala pong wala pong magiging malaking problema siguro. Kasi po talaga US 'yan at ang dami pa pong bansa na talaga pong gumagawa niya, na talaga pong lagi sila nagpapakita ng pwersa dyan sa West Philippine Sea para makita po talaga ng China na, uy, matindi tong tong bansang to at maraming nakasuporta. Talagang mahirap natin tong mabuli na kasi nga sama-sama sila makukuyog tayo dyan. Yun po yun. Kaya dapat po talaga at sana po payagan na po talaga ng ating gobyerno na samahan tayo ng US dyan sa RORE mission sa Ayungin Shoal. Sunod ay mas dalasan at paigtingin ang joint exercise. Yes. Ang Pilipinas at US ay taon-taong may ginagawang joint military exercise. Balikatan. Sabi ng mga eksperto, ang joint exercise ay nakakatulong para matakot ang China at para ipaalala sa kanila na nasa likod pa rin ng Pilipinas ang US. Sa katunayan, ay unti-unti na rin sumasali ang ibang bansa, yes, gaya ng Japan, Australia, France at India. Alam po kasi talaga natin, halos lahat po nga ng bansang yan ay kalaban ng China. Yung China kasi ay wala pong ibang ginawa kundi mang-away ng mang-away, manakop ng manakop, magsindak ng magsindak. Hindi po nila alam, sa ginagawa po nilang yan ay lumiliit po ang kanilang mundo. Imbis na kaibiganin nga nila yung mga bansang yan tulad po natin, ay kinakalaban po nila. Siyempre po yung mga bansang yan, magkakaalyado yan, magkakampi ang mga yan. Kaya talaga pagdating ng araw na magsimula ng gera ang China, makukubkub po talaga ang China, babagsak po ang rehimeng Xi Jinping for sure. Real talk. Hinihimok nga ng mga eksperto na dapat magkaisa ang mga bansang inaapi ng China, kabilang na ang Vietnam, Malaysia at Indonesia. At higit sa lahat, magsampa ulit ng kaso. Yes. Ito ang suhestyon ng isang eksperto. Nakapaloob sa kasong ito ang ginawang pangbobomba ng China ng tubig sa PCG at BFAR ng Pinas. Ang paninira ng China sa mga coral reefs sa West Philippine Sea at ang pang-aagaw ng mga supplies para sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Actually, ang daming kaso ng China talaga. Sobrang dami. Una-una, trespassing na lang sa teritoryo natin, di ba? Hindi nirespeto yung UNCLOS. Hindi nirespeto yung arbitral award natin na panalo natin 2016. Yun nga sa teritoryo natin, yung pang-aagaw nila ng supply, yung pananakit nila, paninira nila ng mga inflatable natin, may naputunan pa ng daliri. Meron pa tayong mangingisda na dito po sa amin yun, na binangga yung bangka nila ng barko ng China at nawawala yung isa, patay na yon yung kanyang kapatid. Isipin nyo, sobrang dami na po. Actually, yung MDT nga, dapat nga invoke na yun yung MDT natin sa US, di ba? Kasi may namatay na at may nasaktan na. Isipin nyo yun, di ba? Marami na po talagang kaso dapat itong China. Nasana po talaga ay talaga pong makasuhan, Kahit unang-una po yung international law na lang po talaga nilalabag po talaga ng China. Kaya po wala po talaga silang karapatan at talaga pong dapat po talaga silang kasuhan. Isama na rin ang hindi pagsunod ng China sa pagkapanalo ng Pilipinas sa kaso. Sasabi ko lang. Sa sunod-sunod na pangbobomba ng tubig ng China sa Coast Guard ng Pilipinas, ay tuluyan ang nakita ng international community ang maling ginagawa nito. Ang dapat gawin ay ipagpatuloy lang ang pagdokumento sa lahat ng maritime abuses ng China at isapubliko para makita ng buong mundo ang kamaliang ginagawa nito
at magamit ang mga ebidensya na ito ng international community sa pagsampa ng kaso laban sa China at nang tumigil na ito sa pang-aabuso. Well, actually, marami na nga tayong ebidensya. Alam na rin ng buong mundo yan kasi po ito po yan eh. Meron pong instances na meron po tayong kasamang international media sa ating barko na naglayag tayo dyan sa West Philippine Sea. Sila po mismo ay naranasan nila yung pang-water cannon ng China. Yung international media mismo. Basang-basa po sila noon at halos mawasak nga po yung barko po na nilayag natin dyan. Kaya po talaga, alam na rin po talaga ng buong mundo na yung China po talaga ang nangaharas dyan sa West Philippine Sea. At maganda nga po yun na magkolekta lang po tayo na magkolekta ng ebidensya sa panghaharas po ng China para po talaga pagdating sa international law ay masasabi nga po natin na swak sila sa banga. Ibig sabihin, makikita po talaga natin dito na maraming ebidensya na sila po talaga ang nanggugulo dyan sa West Philippine Sea at hindi ang Pilipinas. Kaya napakaganda ng ginagawa ngayon ng ating PCG at AFP na magtimpi muna dahil sinasadya talaga ng China na tayo ay i-provoke para nang sa gayon ay tayo ang unang kakalabit ng gatilyo para magkaroon sila ng justifiable reason para tayo ay girahin. Hindi iyon maganda. Tama. Pero tandaan natin na ang lahat ng ito ay mahaba-habang proseso pa. Tama. Kapos pa raw ang Pilipinas sa budget kaya hindi agad nabibili ang mga kagamitang kailangan para may pagtanggol ang West Philippine Sea laban sa mapang abusong bansa gaya ng China. Magtimpi muna at dahan-dahang palakasin ang military power ng Pinas hanggang sa hindi na tayo kayang kantiin ng mapanglupig na bansa. Well, sa pamumuno po ng ating Pangulong Bongbong Marcos talaga, isipin nyo, no, nagkakaroon na nga po tayo ng improvement sa lahat po ng ating sandatahang lakas at sa mga training po ng ating mga kasundaluhan. Yun po yung napakaganda. No? Isipin nyo kung hindi po si Pangulong Bongbong Marcos ang Pangulo natin ngayon. Nako, baka hindi po nag-i-improve yan. Baka nga po, kung iba pong presidente natin ngayon, ay baka nga po sumuko na lang tayo sa China at sabihin na maging probinsya na lang talaga tayo ng China. Buti na lang po talaga meron po tayong BBM po na naging presidente kasi po masigasig po ang ating Pangulong Bongbong Marcos talaga na lumaban dyan sa China. Make sure to share this video para malaman din ng iba. Panoorin nyo rin ang video namin tungkol sa Jose Rizal class frigates, HDC 3200 corvettes, at HDP 2200 OPV. Ayun lang po, no, ate po nagawa ng reaction video. Napakagandang video na to ni Literacy Corner. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Hindi po kayo magsisisi. Napakaganda po talaga ng kanyang mga content. At syempre, lagi nyo pong ilalike ang kanyang video. Like nyo lang po kasi po malaking tulong po yan sa aming mga content creator, sa aming mga reactor na magla-like po kayo sa aming mga video. At syempre, huwag nyo rin po sana kadilimutan na mag-subscribe sa aking channel para po ma-update din po kayo kapag naglalabas ako ng ganitong reaction video. Ingat po kayo lahat. Maraming salamat. God bless and peace out. Bye.